Ang katotohanan, gusto nilang burahin sa mukha ng politika ang magamang Duterte. Bakit? Kasi nga, itong si Inday Sara, tatakbong presidente sa 2028 at sigurado namang mananalo. Tingnan nyo, ang rating, wala, ang kalaban niya. Doon lang sa Mindanao 89% si Inday Sara. The claims are dubious. They are designed to cover up their ingenious scheme of continuously besmirching the reputation and character of the Dutertes. Those behind this devious project intend to poison the public mind and convince the people that the Dutertes are evil incarnate that murdered thousands of Filipinos, when in truth and in fact, the father and daughter tandem have contributed immensely to the destruction of the illegal drug and criminal syndicates, as well as the demolition of the communist rebels and terrorists that brought peace and order during their watch in Davao City and in the entire country. These Duterte detractors are bent on their malevolent obsession not only to picture the Dutertes as murderous individuals disguised as patriots, but corrupt politicians, when in reality, they are humble and principled politicians that have unleashed the mighty sword that slayed the dragon of corruption that mired the entire bureaucracy and have only the welfare of the Filipino nation at heart. The unprecedented and constant stratospheric trust and approval ratings of the two have validated this truistic perception and further confirmed by the outpouring of support of millions of Filipinos abroad and at home for them, are shown by the continuous influx of hundreds of Filipinos braving the freezing cold temperatures as well as the heat at The Hague, just to be there to let the former president know that they love him, while at home they make VP Sara feel the warmth of their embrace and care as she faces the assaults and challenges of the constitutionally infirm impeachment complaint. Ayan po. Kaya ang sinasabi po natin dyan, yung di umano na kailangan nila ng Truth Commission upang maging bihikulo upang ilabas ang katotohanan. Ang katotohanan. Ang katotohanan niyan, yung pong mga inihain doon sa Hague, ay wala naman talagang batayan yan. Unang-una, wala silang jurisdiction. At assuming na totoo yung mga kanilang mga reklamo laban sa Pangulong Duterte, dapat dito sila nag-file sa ating bansa sapagkat malusog ang ating hukuman. Para libo-libo na ang pinakulong natin libo-libo na ang nahatulan. Libo-libo na ang nakapending. Madalit sabi, gumagana ang ating hukuman. Bakit nila dinala sa iyo? Ang katotohanan, sapagkat talagang gaya na sinabi natin kanina, gusto nilang burahin sa mukha ng politika ang magamang Duterte. Bakit? Kasi nga, itong si Inday Sara, tatakbong presidente sa 2028 at sigurado namang mananalo. Tingnan nyo, ang rating, wala, ang kalaban niya. Doon lang sa Mindanao 89% si Inday Sara. Ang pinakamalapit na kalaban, 1% lang. Ay, kalaban, wala talaga. Kaya, the only way to obliterate, to eliminate, to destroy the Dutertes is to bring him to the Hague and to impeach Inday Sara, not only to remove her from office, disqualify her from running, and to bar her permanenteng tanggalin na ang kanyang karapatan na humawak ng posisyon sa gobyerno. Yan ang katotohanan. Ayan. Hindi yung totoo na itong mga taong ilalatag nila dyan sa Truth Commission, walang pagkakataon. Meron silang pagkakataon na mag-high ng demanda. Kung takot sila sa panahon ng Duterte na sinasabi nila, bakit dito sa administrasyong Marcos Jr., 4 na taon na sila, kalaban nga ng Marcos itong mga Duterte, o di magkakampi sila, bakit hindi sila makapile? Kasi wala kayong kaso, wala kayong ebidensya. Kaya kayo lumika, yung mga kalaban ni Duterte, itong Truth Commission, para gawin ng trial by publicity, paglilitis sa pamamagitan ng publisidad. Ang kanilang
adhikain o layunin ay siraan ang mga Duterte. Paglalagay dyan ng mga testigo, ganito, di umano, pinatay, walang kalaban-laban, walang kasalanan. So walang pagkakataon itong mga Duterte na magbigay ng kanilang depensa, pasinungalingan. Kasi nga, sila-sila yan eh. Ngayon, anong dapat gawin? Ang remedyo naman, maghain sila sa hukuman. Sapagkat pag magpapayag sa piskalya, mabibigyan ng pagkakataon ang mga Duterte o kung sino mang ididimanda nila na ilatag naman ang kanilang depensa at sirain ang mga akusasyon. At pag ito'y nakalusot sa Office of the Prosecutor o Piskal, dyan sa hukuman, talagang maglalaban na sila. Madali sabi, merong tinatawag na due process. Yung pamamaraan ng batas na itinakda ng saligang batas, magagamit, maipatutupad. Hindi yung ganyang truth commission. Sila-sila lang yan. Pero sinasabi lang, kasi pag sa hukuman, hindi yun nako-cover ng media. Hindi yung totoo yan. Pag tungkol sa extrajudicial killing, dagsa ang media dyan. Kalokohan ko yan. Kasinungalingan lahat yan. Itong mga naglulunsad yan, yun ang mga tunay na kalaban ng demokrasya. Sila ho ang nagpapatupad ng mga kasinungalingan. Nagpapalaganap sila ng mga maling impormasyon upang sirain ang katauhan, ng karakter ng mga Duterte. Gusto nilang ilarawan ng mga ito'y mamamatay tao. Ang katotohanan, itong mag-amang ito, ang siya ay mayor ng Davao, presidente ng bansa, si Inday mayor ng Davao. Ang laki yun ng kontribusyon nila upang sirain nila ang sindikato ng illegal na droga, ang mga kriminal, ang mga terorista, ang mga rebelding komunista, binabagsak nila yan. Yan ang katotohanan niya. Sapagat itong mga Duterte, ito yung mga uri ng mga halal ng bayan na matapat sa kanilang mga sinumpaang tulong timpulin. Ang nasa isip lang nila ay ang kabutihan ng kanilang sinasakupan ang sanday ng Pilipino. Yan ang katotohanan. Hindi nila matalo sa eleksyon. Ayan, gusto nila impeach, i-disqualify, tanggalin, ikulong. Pero hindi yung sila magtatagumpay. Tayong lahat ay hahadlangan natin ang mga illegal na pamamaraan upang managot ang di umanong may mga kasalanan. Kailangan, kahit may kasalanan, kailangan bigyan mo ng rule of law, katanungan, due process. Hindi po pwede yan. Otherwise, ba't pa tayo ng demokrasya? Ito mga tunay na kalaban ng demokrasya.